ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga alaala ng nakaraan ay parang alon sa dalampasiga na pabalik-balik. Tahimik itong dumadampi sa ating mga isipan kasabay ang isipin na kung nabago lang sana ang ihip ng hangin, baka sakaling sa ibang direksyon nagtungo ang buhay natin. Ikaw, kabarangay, anong what if mo sa iyong buhay na gusto mo sanang mapalitan? Dear Papa Dudut, may sikat na kanta ngayon na paulit-ulit kong naririnig sa radyo. Tungkol ito sa multo ng ating nakaraan. Mga ala-ala, desisyon at nating bersyon ng ating sarili na patuloy na sumusunod sa atin kahit na pilit na natin itong kinakalimutan. Malapit sa puso ko ang kantang yon dahil sobra akong nakarelate dito. May sarili din akong multo para itong anino na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kahit ilang taon na ang lumipas, ito rin ang rason kung bakit naisipan kong i-share sa inyo ang istorya ko na matagal ko ring sinosolo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aldrin. 30 years old na po ako at nakatira sa isang probinsya na hindi ko na lamang po papangalanan dahil medyo confidential ang mga detalyeng ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ang mga pangalan at lugar na mababanggit sa sulat kong ito ay pinalitan ko. Para na rin po sa safety ko at para na rin hindi magkasira-sira ang buhay ng mga taong involved. Papadudot, aaminin ko na hanggang ngayon ay may mga gabing bigla-bigla na lamang pumapasok sa isipan ko ang isang bagay mula sa nakaraan ko. Tungkol ito sa kababata kong itago na lang natin sa pangalang Yana. Grade 5 kami noong una kaming nagkakilala. Bagong transfer lang siya sa school namin, Papadudot. Maganda siya, mistisa, may lahing Amerikano. Sa Pampanga kasi nakatira at nagtatrabaho ang nanay ni Yana at nagkaroon siya doon ng boyfriend na sundalong Kano. Noong nabuntis niya ito ay agad din siyang iniwan ng kanyang ama. Yun ang kwento niya sa akin noong bata pa lamang kami, Papadudot. Yana, hindi ka pa uuwi? Hindi. Bakit naman? Hindi ka ba susunduin ng lola mo ngayon? Nasa palengke pa si Lola eh. Wala rin namang tao sa bahay kaya hindi na lang ako uuwi. Eh anong kakainin mo para sa pananghalian? May dala ka bang baon? Meron, pero kinain ko na kaninang recess. Paano yan? Wala ka nang kakainin ngayon yan. Hindi naman ako gutom eh. Ikaw, may baon ka ba? Meron, bakit? Hati na lang tayo. Ayoko nga. Konti lang yung nilutong ulam ni mama para sa akin eh. Sakto lang yan para sa akin. Sige na. Binigyan pa kita ng papel kanina nung nag-quiz tayo eh. Isang piraso lang naman yun. Tsaka papalitan ko naman yung papel mo kapag nakabili na si mama ng bago kong papel. Damot naman. Konti lang naman eh. Ayoko nga. Bakit mo kasi kinain yung baon mo nung recess? Eh wala akong pambili ng pagkain eh. Hindi ka ba binigyan ng lola mo ng baon pambili ng merienda? Meron siyang binigay na pera pero binili ko yun ng text. Text na naman? Kasalanan mo naman pala kaya ka walang makain eh. Asa na yung text mo? Laro tayo mamaya. Wala na, ubus na. Natalo ko kanina eh. Medaya siguro yung pamato ng grade 6 na nakalaban ko. Ang galing eh, hindi matalo-talo. Ano ba yan? Nagsayang ka lang ng pera. Bibili-bili ka ng text, hindi ka naman pala marunong maglaro. Bukas, babawiin ko yung mga natalo sa akin. Bibili ulit ako ng text. Tapos kakainin mo na naman yung baon mo sa pananghalian. Tapos sa akin ka makikihati kapag wala ka nang makain. Babalatuan na lang kita pag nanalo ako.
May secret yan eh. Pinagdidikit nila yung dalawang text para hindi matalo. Bigyan mo ako ng text mo mamaya pag dikitin natin yung pamato mo para manalo ka. Madaya ka rin pala, bawal yun. Sabi ni nanay, hindi bawal ang pandaraya. Diskarte daw yun para mas mapadali ang buhay. Mali ang nanay mo, hindi maganda ang mandaya. Eh di kung ayaw mo, wag mo. Ako na lang gagawa bukas. Asan pala yung nanay mo? Bakit hindi ko siya nakikitang sinusundo ka? Puro lola mo yung nagpupunta rito sa school eh. Paano ako susunduin ni nanay wala naman siya dito. Nasa Pampanga yun. Ano namang ginagawa niya sa Pampanga? Ano pa ba? Di kasama yung boyfriend niya. Boyfriend? Siya ba yung tatay mo? Hindi, iba yun. Yung tatay ko, ex niya, sundalo. Wow! Sundalo tatay mo! Nakita mo ba siya? Malaki ba yung baril nila? Hindi ko na makilala yun eh. Nung nanganak daw si nanay, hindi pa raw nagpakita sa kanya yung tatay kong yun. Sabi ni nanay, isipin ko na lang na patay na yung tatay ko. Bakit naman? Ewan ko. Basta, hindi na raw siya babalik sa buhay namin kaya naghanap na lang siya ng bagong boyfriend. Kaya niya ako pinadala dito kasi ayaw sa akin yung boyfriend niya. Bakit naman ayaw niya sa'yo? Hindi niya kasi ako mautusan eh. Palagi ako inuutusan noon. Hindi ko naman sinusunod. Tapos nagalit siya sa akin. Kinausap niya si nanay para pauwiin na lang ako dito sa probinsya para daw wala na silang problema. Grabe naman, kawawa ka naman pala. Wala kang tatay, iniwan ka pa ng nanay mo. Pareho naman silang walang silbi. Mas magandang si Lola na lang kasama ko. Mas mabait siya. Dahil kawawa ka, sige na, hati na tayo sa baon ko. Talaga? Oo! Ano bang ulam mo? Fried chicken. Pero isa lang to eh, kaya hati na lang tayo. Patingin nga. Sandali. Ayan! Wow! Akin na to ha! Teka lang. Sabi ko hati tayo dyan eh. Bakit mo kinuha? Palit na lang tayo ng ulam. May natira pa akong adobong sitaw dun sa baunan ko. Hanapin mo na lang sa bag ko. Bye-bye! Yana, akin yan eh. Ayoko ng adobong sitaw. Ibalik mo yan. Hindi nabiyayaan ng magandang buhay ang pamilya ni Yana. Mahirap lamang sila papadudot, isa ito sa mga dahilan kung bakit naisipan ng kanyang ina na iuwi na lamang si Yana sa probinsya para maalagaan siya ng lola niya. Matapos noon ay bumalik din kaagad sa Pampanga ang kanyang ina at simula noon ay wala na siyang balita pa mula rito. Tendera ng karnet isda ang hanap buhay ng kanyang lola. Alam ko ito papadudot dahil simula pagkabata ay lagi ko nang nakikita ang lola niya sa palengke. Suki kasi siya ng pamilya namin na may sariling babuyan. Kami ang karaniwang pinagkukuhanan ng karne sa lugar namin at ang negosyong yon ng pamilya namin ang bumuhay sa aming magkakapatid. Mas naging close kami ni Yana dahil kapag walang pasok ay lagi kaming nasa palengke. Sinasamahan ko noon ng tatay ko kada 3:00 ng madaling araw para mangatay ng baboy. Pagsapit ng bukang liwayway ay nasa palengke na rin si Yana para tulungan naman ang lola niya sa pagtitinda. Siya karaniwan ang tagakuha ng bayad at tagasukli sa mga customers nila. Minsan ay tumatambay din ako sa pwesto nila para tumulong. Pagkatapos noon ay sabay kaming kumakain ni Yana ng pananghalian sa likuran ng palengke. Malapit sa slaughterhouse. Maraming puno ng mangga doon kaya malamig ang ihip ng hangin. Doon kami karaniwang naglalaro ng habulan at umaakyat ng puno. May mga pagkakataon din noon na nanunungkit kami ng mangga para ibenta sa palengke. Ang baryang na pagbebentahan namin ay binibili namin ng mga laruan sa store na nasa tapat lang din ng palengke. Tumagal ang naging pagkakaibigan namin ni Yana papadudot. Hanggang sa nagdalaga at nagbinata kami. Pagsapit namin sa kolehiyo ay biglang bumalik sa probinsya ang nanay ni Yana dalang isang masamang balita, papadudot.
Sarap naman ng hangin dito. Uy, Yana, ikaw pala. Dumaan ako sa may slaughterhouse. Ang sabi, lumabas ka raw para magpahangin. Talagang alam na alam mo kung saan ako mahahanap ah. Saan pa ba kita hahanapin kundi dito lang sa may manggahan? Eto favorite spot natin eh. Tahimik kasi rito, tsaka mahangin. Nakakakalma ng isip. Naalala mo pa ba nung nahulog ako dyan mismo sa kinaupuan mo? Nung umakyat ka para sa mangga na pagkaliit-liit. Favorite memory ko yun eh. Ang saya lang nung mga panahong yun oh. Walang problema, walang masyadong iniisip. Maliban na lang kapag may assignment tayo. Namumroblema ka pala sa assignment noon? Lagi ka nga nangungopya sa akin. Nangungopya nga, puro mali naman sagot mo. Ang ending, ako lang din yung gumagawa ng assignment natin. Mas matalino ka naman kasi. Medyo tamad nga lang. Sira ulo. Pero bakit ka pala naparito? Akala ko ba may lakad ka ngayon? Wala, hindi ako natuloy. May natanggap akong tawag kanina eh. Tawag? Kanino naman? Sa nanay ko. Tinawagan ka niya? Himala ah. Bakit naman daw? Anong meron? Gusto niya akong pabalikin sa Pampanga. Ha? Pero bakit daw? Wala na raw siyang trabaho. Kailangan daw niya ako doon. Kailangan niya tulong ko. Anong tulong naman yun? Huwag mo sabihin sa akin na kaya ka pupunta doon para magtrabaho para sa nanay mo ha? Parang gano'n na nga. Ako na lang daw yung pag-asa niya. Ewan ko. Hindi ko siya maintindihan eh. Paano yan? Malapit na tayong graduate. 1 taon na lang oh. Sinabi ko rin yan sa kanya kanina pero ang sabi niya, kaya raw ako nag-aaral para makapaghanap ng trabaho. Pero ngayon may trabaho na raw siyang nahanap para sa akin. Hindi ko na raw kailangan mag-aral. Ibang klase rin yung pag-iisip ng nanay mo ah. Sayang naman kung di mo tatapusin pag-aaral mo. Wala akong magagawa. Nanay ko na nagdesisyon eh. Meron kang magagawa. Huwag kang pumayag sa gusto niya. Tapos ano? Titigil siya sa pagpapadala ng pera dito sa probinsya? Paano si Lola? Paano ako? Sa kanya kami nakaasa ngayon. Alam mo namang matanda na si Lola kaya hanggang umaga na lang siya nagtitinda dito sa palengke. Ano bang magiging trabaho mo doon kung sakali? Kung ano yung dating trabaho ni nanay. Para bang sa akin niya na ipapasa yung corona. Ano ba trabaho ng nanay mo? Basta, wag mo nang alamin. Bali papayag ka sa gusto ng nanay mo? Pupunta ka talaga ng Pampanga? Katulad nga ng sinabi ko, kahit ayoko, wala akong magagawa. Paano naman ako? Anong paano ka? Mamamatay ka ba kapag nawala ako? Sira ulo ka talaga. Hindi ako mamamatay pero mamimiss kita syempre. Ako rin. Nasanay na ako sa buhay ko dito eh. Nasanay na ako na lagi kang kasama. Ikaw lang yung kaibigan ko kaya paniguradong mamimiss din kita. Kailan naman alis mo? Next week na. Agad-agad? Pasok pa tayo ah. Magda-drop out na ako this week. Ay, di man lang to pinag-isipan ng nanay mo. Sayang, sobrang sayang Yana. Wala eh, ganyan talaga ang buhay. Alam na ba to ng lola mo? Oo, pinuntahan ko siya kanina sa pwesto niya bago kita hinanap. Anong sabi niya? Ayaw din sana niya pero wala rin siyang magawa eh. Si nanay ang nagsusustento sa amin ngayon kaya siya ang masusunod. Alam mo naman si Lola, medyo marami ring utang yun. May utang pa nga siya sa inyo, diba? Kung ganun, wag na tayo magsayang ng oras. Sulitin na natin tong mga araw na magkasama tayo. Ano naman gagawin natin? Halika, sumama ka sa akin. Papadudot, sobrang nalungkot ako sa nalaman kong balita na aalis na si Yana. Never pumasok sa isipan ko noon na darating din pala ang araw na magkakahiwalay kaming dalawa. Kung may kapangyarihan lang sana akong pigilan ang pag-alis nito ay yun na ang ginawa ko. Kasi wala akong laban kung isa lang naman akong kaibigan na pwedeng iwan anumang oras. Sa kabila ng lahat na nararamdaman ko, hindi ko yon pinaramdam kay Yana. Hindi rin naman kasi ako sanay magpakita ng emosyon sa kanya. Kilala niya ako bilang mapang-asar na tao at yon ang gustong gusto niya sa akin. Yun lagi ko siyang inaasar at tinutokso. Kaya kahit mabigat ang dibdib ko habang binibilang ko ang mga nalalabing araw namin na magkasama ni Yana ay hindi ko ipinakita sa kanyang malungkot ako. Ang ginawa ko ay sinulit namin ang mga araw na magkasama pa kami. Lagi kaming tumatambay sa may manggahan tuwing hapon at sabay naming pinapanood ang pagdilim ng kalangitan.
Pagsapit ng araw ng pag-alis ni Yana at ng kanyang nanay ay nagpuminit akong sumama sa kanila hanggang sa terminal. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak ako. Tawang-tawa pa nga sa akin si Yana dahil first time daw niya akong nakitang umiyak ulit simula nung pinaiyak niya ako. Noong elementary pa lamang kami. Tinanong niya ako kung bakit ko siya iniiyakan gayong hindi pa naman siya mamamatay. Doon ko na po inamin ang katotohanan kay Yana. Sinabi ko sa kanya ang nilalaman ng puso ko na matagal ko nang nararamdaman. Matagal na akong may gusto sa kanya. May halong lungkot ang mga ngiting ibinigay niya sa akin noong time na yon. Masaya siya na may gusto raw ako sa kanya, pero nalulungkot siya noon na noong ko lang inamin sa kanya, Papa Dudut, na matagal na raw niya itong hinihintay. Bago sila umalis ay nangako kami sa isa't isa. Nangako ako na aantayin ko ang pagbabalik ni Yana. At nangako naman siyang babalikan niya ako anuman ang mangyari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang maghintay sa pagbabalik ni Yana. Sa mga unang taon ng paghihiwalay naming dalawa ay lagi kaming magkausap noon sa text at tawag. Kapag may time ay nagpupunta kami sa computer shop para doon mag-video call. Hindi kami magkasintahan pero parang gano'n na rin ang turingan namin sa isa't isa ng mga panahong yon. Dahil alam naming pareho kami ng nararamdaman para sa bawat isa. Wala kaming label pero ramdam namin ang nilalaman ng mga puso namin. Sapat na yon para sa akin, Papa Dudut. Ang importante kahit magkalayo ay mapanatili naming dalawa ang komunikasyon namin. Hindi ko alam kung ano ang naging trabaho ni Yana sa Pampanga, basta ang alam ko ay hindi na talaga nito tinuloy ang pag-aaral niya doon. Tuwing tinatanong ko kung ano ang mga pinagkakabalahan niya ay lagi siyang umiiwas sa mga tanong ko. Ayaw niyang pinag-uusapan namin ang mga buhay niya sa Pampanga kaya minabuti kong huwag na lamang ungkatin kung ano man ang meron siya doon. Papa Dudut, ilang taon pa ang lumipas, ang koneksyon namin ni Yana ay unti-unting lumamlam. Siguro'y dahil nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang buhay noon habang tumatanda kami. Bigla na lamang tumigil ang pag-uusap naming dalawa nang hindi ko namamalayan. Papa Dudut, sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook noon pero hindi ko nahanap ang account niya. Pansamantalang nawala sa isipan ko si Yana sa mga sumunod pang mga taon habang binubuo ko ang panibagong chapter ng buhay ko. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nagpakita si Yana sa akin matapos siyang umuwi sa probinsya dahil namatay ang kanyang lola, Papa Dudut. Yana! Oh my gosh! Aldrin! Ikaw na ba yan? Ako nga. Condolence pala. Naikiramay ako sa pagkawala ng lola mo. Salamat. Nung nalaman ko na may uuwi raw na kamag-anak yung lola mo, ikaw yung unang pumasok sa isip ko kaya pumunta agad ako rito. Tama ka nga ng hinala. Nag-message yung tita ko kay nanay tapos minessage naman ako ng nanay ko. Bumiyahe ako agad nung nalaman ko yung balita. Kasama mo nanay mo umuwi? Hindi, mag-isa lang ako. Hindi naman kami magkasama ng nanay ko ngayon Bakit naman? Wala na yun. Iniwan na naman ako as usual. Nakahanap na naman ng bagong boyfriend kaya ayun, sumama ulit sa lalaki niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala nagbabago yung nanay mo? Milagro na lang siguro magpapabago sa ugali ng taong yun. Pero ikaw, ang laki na nang ipinagbago mo. Talaga? Ano nagbago sa akin? Marami. Ibang-iba ka na sa Yana na nakilala ko dati. Yung suot mo, yung mga kolorete dyan sa mukha mo. Teka, ganyan na ba talaga kahaba mga pilikmata mo kahit noon pa? Hindi, naka-eyelash extension ako. Ah, okay. Bagay naman. Bagay din sa'yo yung pulang lipstick na gamit mo. Yun lang ba yung nagbago? Ano pa ba? Yung buong style mo. Hindi na pang probinsyana.
Medyo revealing ka na nga manamit ngayon, no? Tsaka mas gumanda ka. It's just zero naman to. Pero totoo rin naman na marami nang nagbago sa akin simula nung tumira ako sa Pampanga. Hindi na ako katulad nung dati. Sa dami ba naman ng pinagdaanan ko sa buhay? Kung ano man ako ngayon, hinulma ako ng mga problemang dinanas ko the past years. Anong klaseng mga problema naman yan kaya ganito ang kinalabasan mo? Basta, wag na natin balikan yung mga yun. Past is past. Ang mahalaga, nakita na ulit tayo. Ano, kumusta naman? May girlfriend ka na ba? Wala pa nga eh. At bakit naman? As in, simula nung nagkahiwalay tayo? Wala ka pa naging girlfriend? Wala pa. Dakilang no girlfriend since birth ako. Seryoso nga? Ay, wag mo sabihin Juding ka. Major plot twist yun kung sakali. Mukhang hindi naman ako magkakaganon. Straight ako. Mas barako pa nga ako sa barako. Eh bakit? Parang nakalimutan mo na yata yung mga pangako natin noon ah. Pangako? Ano namang pangako yun? Di ba? Nag-promise ka na babalikan mo ako tapos nag-promise naman ako na aantayin kita. Ah, yun ba? Hindi ko naman alam na seryoso pala yun. Kaya ka ba never nagka-girlfriend dahil doon? Ganun na nga. Oh my gosh, Aldrin! Di ba sabi ko naman sa'yo noon, bago ka umalis, may gusto ko sa'yo. Hanggang ngayon? Halos 10 taon na yung lumipas hanggang ngayon ba? Ganun pa rin yung nararamdaman mo sa akin kahit na matagal na panahon na tayo hindi nagkakausap? Oo. Bakit? May masama ba dun? Wala naman, pero grabe, ibang klase ka. Naghintay ka ng ganun katagal. Wow, saludo ako sa iyo sa katatagan mo ha. Ikaw ba? Ganun pa rin ba ang tingin mo sa akin? Marami nang nagbago, Aldrin. Hindi na tayo katulad nun. Totoy at Neni pa tayo nun eh. Hindi pa fully matured ang pag-iisip natin. Ibig bang sabihin, nagbago na yung nararamdaman mo sa akin? Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, sobra. Kung ano man yung mga nangyari nung nandito pa ako, nakalimutan ko na yung mga yun. Ganun ba? Pero may boyfriend ka na ba? Sa ngayon? Wala, single ako. Natatawa ako sa'yo, ang loyal mo ha. May mga tulad mo pa rin palang loyal hanggang ngayon. Akala ko kasi lahat ng lalaki manloloko na eh. Parang ang dami mo nang naranasan sa buhay para isipin yung ganyan ah. Ay nako, kung alam mo lang. Alika, pumasok ka muna. May merienda dun sa loob. Doon natin ituloy yung tsikahan natin. Sige. Natuwa ako noong muli ko nasilayan ang magandang mukha ni Yana. Pero noong nalaman kong 5 araw lang ang itatagal nito sa amin ay nakaramdam din ako ng kalungkutan. Pero hindi yon ang pinairal ko, Papa Dudut. Sa halip ay ginawa ko ang lahat para hindi masayang ang 5 araw na ipinagkaloob para makapagsama ulit kaming dalawa. Halos 10 taon din ang lumipas simula nung nagkahiwalay kaming dalawa at nang muli kaming nakapag-usap ay para bang nanumbalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Bigla ko siyang na-miss. Ang dating Yana na paborito kong inaasar, sa mga sumunod na araw pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ako kina Yana para tumulong sa lamay ng kanyang lola. Pagkatapos noon ay buong magdamag kaming nagkakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Wala akong pakialam kahit puyat ako kinabukasan sa trabaho. Ang mahalaga ay wala akong nasasayang na oras kasama si Yana. Sa huling araw ng burol ng lola ni Yana ay nagulat ang lahat noong isang malaking politiko ang dumalaw para makiramay. Dala ang isang malaking bulaklak kung saan ay nakasulat ang pangalan nito at may dalading mga photographer. Doon pa lang ay nagets ko na kung bakit siya nandun. Sakto kasing eleksyon noong mga panahong yon at malaking oportunidad ang pagdalaw niya sa lamay para mapabango ang pangalan nito. Ilang oras ding nag-usap ang politiko na yon at tumatakbo sa pagka-congressman. Pagkaalis nito ay abotenga ang mga ngiti ni Yana. Nang tanungin ko siya kung bakit ay isang magandang balita raw ang ibinigay sa kanya ng nasabing politiko, Papa Dudut. Mabuti naman umalis na yung politikong yun. Akala ko dito na siya matutulog eh.
In fairness, ang bait niya ha. Dami namin pinag-usapan. Sus! Pumunta lang naman dito yun dahil sa isang bagay. Ano naman yun? Siyempre, eleksyon. Nagpapabango ng pangalan. Oo nga no. Sa bagay, hindi naman sila close ni Lola para bisitahin niya ng ganun. Pero kahit na, at least may ibinigay siyang abuloy. Malaking tulong na yun ha. Ano naman pinag-usapan nyo? May in-offer siya sa aking trabaho. Talaga? Anong trabaho naman daw? Hindi ko pa alam. Basta sa ngayon, tutulong daw muna ako sa pangangampanya niya. Tapos saka na lang namin pag-uusapan yung trabahong ibibigay niya kapag nanalo na siya. Paano kapag natalo? Wala ba siyang chance? Hindi ba siya malakas dito sa inyo? Malakas naman siya. Maraming sumusuporta sa kanya. Nanalo na nga yun dati. Tapos ilang taon din nagpahinga. Ngayon, babalik ulit siya sa politika. Sana manalo para mabigyan niya ako ng maayos-ayos na trabaho. Sawa na ako sa trabaho ko sa Pampanga eh. Uy, iboto mo siya ha. Pakiramdam ko, siya naman yata ang pulso ng masa ngayon. Teka, akala ko ba 5 araw ka lang dito tapos babalik ka na ulit sa Pampanga? Ibig bang sabihin yan, dito ka na ulit sa atin? Kung mas maganda naman yung trabaho dito, bakit hindi? Kaya ako lang naman gustong bumalik sa Pampanga kasi doon may trabaho ako. Nandun na yung buhay ko. Pero kung magkakaroon naman ako ng hanap buhay dito, dito na lang ako. Talaga ba? Offer pa lang naman yun, hindi ko pa tinanggap. Sabi ko kay Kong, pag-iisipan ko muna. Ano sa tingin mo? Tatanggapin ko ba yung trabaho ni Kong? Mabait naman si Kong eh. Kaya nga maraming sumusuporta sa kanya kasi madali lang siyang lapitan ng mga taong humihingi ng tulong. Ganun naman lahat ng mga politiko. Puro pakitang tao. Pero sa pagkakaalala ko, may chismis na kumalat tungkol sa kanya dati. Anong chismis naman yun? Chick boy daw yun. Bali-balita noon na marami siyang side chick. Chismis lang naman yun. Hindi. Parang hindi lang chismis eh. Marami na kasi ang nagsabi nun. May hotel kasi siya tapos sa hotel na yun, may mga kinikita siyang babae tuwing madaling araw. Sa likod pa nga raw ng hotel dumadaan yung mga babae tapos service elevator daw ang ginagamit nila papunta sa kwarto. Wala ba siyang asawa? Meron, pero parang wala naman paki yung asawa niya sa mga chismis na kumakalat. Ang mahalaga lang yata sa kanya nabibili tsaka nakukuha niya yung mga gusto niya. Kasi nga, kilala yung asawa niya. Okay. Yun lang ba? Wala nang ibang mas masamang tinapay na chika sa kanya? Wala naman na. Yun na yata yung pinakamalala. Yun lang naman pala eh. Ano, kukunin ko ba yung trabaho? Ikaw, desisyon mo yan. Kung ako tatanungin mo, mas gugustuhin ko na lang na kunin mo yung trabaho na inaalok sa'yo. Kasi ibig sabihin nun, dito ka na ulit titira. Magkakasama na tayo ulit, di ba? Sige, kukunin ko yung trabaho. Di naman siguro ako babaratan ni Kong, no? Ang bilis mo naman magdesisyon. Pag-isipan mo muna. Mag-background check ka, ganun. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto, pero mas maganda na yung wala kang pagsisisihan sa huli. Ikaw na nagsabi na maliban sa pagiging chick boy noon, wala ka ng ibang masamang maipipinta sa kanya. Paano kung kinukuha ka lang pala niya para gawin kanyang side chick? Paano kung type ka pala niya? Di mas maganda. Mahahatian ako ng yaman niya. Seryoso? Papatulan mo siya? Ano ka ba? Joke lang yun. Selos ka naman agad. Di naman ako nagsiselos. Yung totoo? Hindi talaga? Sige, papatulang ko na lang siya kapag nag-offer siya na gawin niya akong side chick. Huy, gagawin mo talaga yun? Bakit? Sabi mo hindi ka magsiselos. Ang pangit naman kasi nun. Gusto mo maging side chick? Okay lang sa'yo na maging kabit ka? Why not kung mas yayaman ako dahil dun? Sisirain mo yung pangalan mo dahil sa pera? Ang seryoso mo naman masyado ka usap. Kung saan-saan na napunta tong usapan natin. Masyado ka kasing advance mag-isip eh. Trabaho lang yung in-offer tapos napunta na sa pagiging kabit. Iniisip ko lang naman yung mga posible na mangyari. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron, pero... Yun naman pala eh. Halika na nga, samahan mo ko. Saan tayo pupunta? Samahan mo ko, bibili ako ng Yossi. Yossi na naman? Pagkatapos ilibing ang lola ni Yana ay sinimulan agad nito ang trabaho niya para sa dating congressman. Hindi niya binanggit sa akin kung ano bang klaseng trabaho ang ibinigay para sa kanya pero hindi ko na ito kailangang tanungin pa dahil araw-araw na nakakasama si Yana sa pangangampanya ni congressman. Sobrang tuwa ko noon dahil ang ibig lang sabihin noon ay hindi na babalik pa si Yana sa Pampanga. Meaning ay araw-araw ko na siyang makakasama
at hindi na kami magkakahiwalay pa. Yon ang inakala ko. Pero mali pala ako nang naisip, Papa Dudut, dahil simula nung nagtrabaho si Yana kay Congressman ay dumalang na ang pagkikita naming dalawa. Expected ko naman noon na magiging abala talaga si Yana sa trabaho niya dahil sobrang init ng labanan ng mga politiko sa lugar namin. Pagkatapos ng buong araw ng pangangampanya ni Yana ay lagi itong pagod, kaya wala na siyang oras na makasama ako. Pero noong natapos ang eleksyon at nanalo si Congressman ay nagpatuloy pa rin ang trabaho ni Yana sa politikong yon. Simula noon ay natunghayan ko kung papaano nagbago ang buhay ni Yana. Nagkaroon siya ng magagarang gamit, magagandang damit at ilang alahas. Branded na noon ang mga suot nitong sapatos at bag. Hinala ko ay galing lahat yon kay Congressman dahil kilala naman talaga itong mapagbigay na tao. Unti-unti ay naipaayos na rin ni Yana ang dating maliit na bahay ng kanyang lola. Ang dating Yana na nakilala ko ay unti-unting nagbago hindi lang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa ugali. Malimit na lang kaming magkita noon dahil palagi siyang nasa bahay ni Congressman. Kung saan ito nagpupunta ay laging nandun si Yana na para bang siya ang sekretarya nito. Hindi ko tuloy magawa-gawa ang plano ko noon na ligawan sana siya dahil lumalayo na siya sa akin noon. Pero noong sinubukan kong magtapat kay Yana ng pag-ibig ay nalaman kong huli na pala ang lahat. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na raw kami pwede, yon ang naging sagot sa akin ni Yana noong nagtapat ako sa kanya ng nararamdaman ko. Tinanggap ko yon dahil matagal na panahon na rin naman ang dumaan lalo na at hindi ko naman hawak ang puso't isipan ni Yana ng mga panahong yon. Pero masakit din pala, Papa Dudut. Lalo na kapag hindi na tinanggapan ng babaeng mahal mo ang alok mong pag-ibig. Akala ko kasi noon ay may chance pa ako kay Yana kaso'y mukhang hindi na mangyayari pa ang inaasahan ko. Sa mga sumunod na buwan ay mabilis na kumalat ang bali-balita na may kabit daw si Congressman. At ang hinala ng lahat ay si Yana ito. Nang mga panahong yon ay hindi na kami nagkakausapan ni Yana. Maging ang mga chat ay hindi na rin niya pinapansin. Hindi na rin siya umuwi noon sa bahay nila, sa halip ay sa isa sa mga bahay ni Congressman na raw ito nakatira ayon sa kanyang pinsan. Masakit para sa akin na pagchismisan ng mga tao ang babaeng nilalaman ng puso ko. May pagkakataon pa nga noon na nakipagtalo ako dahil imposibleng maging kabit lang si Yana. Matalino siyang tao at alam kong hindi siya papayag na maging kabit lang. Saka sobrang tapang naman ni Congressman kung magiging kabit niya ang empleyado niya gayong maganda naman ang samahan nila ng kanyang asawa. Sobrang in denial ako noon kahit na ako na mismo ang naghihinala na baka kabit na nga si Yana ni Congressman. Kitang-kita ko rin kasi ang pagbabago sa buhay nito. At wala ninuman ang magbabago ang buhay ng ganong kabilis kung wala naman itong ibang kapalit. Unti-unti ay pinalaya ko na lamang ang puso ko mula kay Yana kesa masaktan pa ako, Papa Dudut. Pero kung kailan unti-unti ko na siyang inaalis sa buhay ko, ay bigla ulit siyang nagpakita sa akin noong binisita niya ako sa slaughterhouse, Papa Dudut. Yana, anong ginagawa mo rito? Sabi na nga ba, dito pa rin talaga kita mahahanap eh. Talagang paborito mo tong lugar na to, no? Sinusulit ko lang tong lugar na to. Sa susunod na buwan kasi, puputulin na nila lahat ng mga puno ng mangga eh. Ha? Bakit daw puputulin? Nabili na tong lupa rito. Mula dyan sa kinatatayuan mo, hanggang sa kung saan madako yung mga mata mo. Ganun kalawak ang nabili ng bagong may-ari. Kaya di magtatagal, wala na akong tatambayan. Sino? Kilala mo ba kung sino nakabili? Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Si Congressman?
Siya nga, gagawin daw niya tong subdivision. Ewan ko nga kung bakit dito pa niya napiling magpatayo ng subdivision ang lapit nito sa slaughterhouse. Di ang baho, hindi ba bawal magtayo ng mga kabahayan malapit sa slaughterhouse? Minsan di ko rin makuha kung ano tumatakbo sa isip nun Oo. Nabalitaan ko na plano niya magpatayo ng subdivision pero hindi ko inaasahan na dito pala yun. Wala na tayong magagawa dyan. Teka, may iba tayo. Grabe, ibang iba ka na talaga. Hindi na nababagay yung itsura mo rito. Ako pa rin naman to kahit nag-iba na yung style ko. Talaga ba? Akala ko nga nakalimutan mo na ako Pupuntahan pa ba kita rito kung nakalimutan na kita? Masyadong busy lang talaga nitong mga nakaraan kaya hindi na ako nakakalabas. Yung mga message ko, hindi mo ba natatanggap? Nababasa ko pero basta masyado lang talaga akong busy. Pero ano ngang meron? Ba't ka na pa rito? Wala, gusto lang kita makita. Yung totoo, hindi ka pupunta rito kung wala kang kailangan. Ang tagal na nating hindi nagkikita o nag-uusap man lang. Sigurado ako na may rason kung bakit bigla ka nagkaroon ng oras para pumunta rito. Oo, tama ka. May dahilan kung bakit ako nandito ngayon. May gusto ko itanong sa'yo. Ano yun? Tungkol saan? Samahan mo ko. Aalis tayo sa lugar na to. Ha? Ano sinasabi mo? Ayaw mo ba umalis dito? Magsimula ulit tayo ng bagong buhay sa ibang lugar na magkasama tayo. Saan naman tayo pupunta? Sa Pampanga. Gamay ko ng lugar na yon. Madali lang bumuo ng buhay doon. Pero bakit? Anong pumasok sa isip mo? Bakit gusto mo nang umalis dito? Basta, wag mo nang alamin. Ikaw yung pinuntahan ko kasi alam kong ikaw lang ang mapapagkatiwalaan ko Ikaw lang ang makakaintindi sa akin. Paano kita maiintindihan kung ayaw mo naman magpaliwanag? Sabi mo, pinagkakatiwalaan mo ako. Pero bakit hindi mo man lang masabi sa akin kung ano yung dahilan? Bakit gusto mo nang umalis bigla? Hindi ko pa ito makukwento sa'yo hanggat nandito tayo sa lugar na to. Sasabihin ko rin sa'yo ang totoo kapag nakaalis na tayo. May kinalaman ba to kay Congressman? Basta, please, magtiwala ka na lang muna sa akin. Sasabihin ko rin naman sa'yo ang lahat kapag nakalayo na tayo. Hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari, Bakit naman? Nasa tamang edad naman tayo Pwede na natin gawin lahat ng gusto nating gawin. Pero ano bang ibig sabihin nito? Bakit ako yung gusto mong makasama umalis? Bakit ako yung gusto mong makasama magsimula ng panibagong buhay? Dahil alam ko kung anong nilalaman ng puso mo. Mahal mo ako, diba? Ako yung gusto mo makasama. Ako yung pinapangarap mo. Ang totoo, ikaw rin naman yung gusto kong makasama Gusto rin kita. Matagal na. Ha? Pero sabi mo sa akin... Oo, sinabi ko sa'yo na nagbago na yung tingin ko sa'yo. Pero simula nung magkasama tayo ulit, bumalik lahat. Lahat ng nararamdaman ko para sa'yo noon. Ay, di ko alam. Hindi pa kita masasagot sa ngayon. Nandito na kasi yung buhay ko Ako na yung breadwinner ng pamilya namin. Hindi ko sila basta-basta maiiwan kasi sa akin sila nakaasa. Pag-isipan mo. Hindi pa naman tayo aalis ngayon 3 linggo pagkatapos ng araw na to, yun ang pinaplano kong alis natin kung sakali mang papayag ka. Sige, pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko ng mabuti. Maraming salamat. Hindi man malinaw ang rason, alam kong may pinagdadaan ng problema si Yana ng mga panahong yon kaya niya biglang gustong umalis sa lugar namin. Ang hinala ko ay may kinalaman ito kay Congressman pero kung ano man yon ay hindi na ito ibinahagi pa sa akin ni Yana. Papadudot, napaisip ako sa anyaya sa akin ni Yana. Yun ang isang bagay na matagal ko nang inaasam, ang magkasama kaming dalawa. Ang pagkakataong matagal ko nang hinihiling ay ibinigay na sa akin ni Yana sa wakas. Nakadepende na lamang ito sa desisyon ko kung sasama ba ako sa kanya o hindi. Maraming dapat na i-consider para matupad ang gustong mangyari ni Yana. Hindi yung simpleng bagay lang na agad-agad na pinagdidesisyonan. Kapag sumama ako sa kanya sa Pampanga, ibig sabihin noon na iiwan ko ang buhay na kinalakhan ko. Hindi ko pwedeng gawin yon dahil ako na ang namamahala sa babuyan namin noon. Sa akin na nakaasa ang mga magulang ko at kapag sumama ako kay Yana ay para ko na lang ding iniwan ang pamilya ko basta-basta. Alam ko naman na darating din ang araw na hihiwalay ako sa mga magulang ko. Kapag bumuo na ako ng sarili kong pamilya pero hindi sa ganong paraan na aalis na lamang ako bigla nang wala man ng paghahanda.
Dumating ang nakatakdang araw ng pag-alisana namin ni Yana. Pinuntahan niya ako sa slaughterhouse para kumustahin ako at alamin ang naging desisyon ko. Mabigat man ang loob ko ay sinabi ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko tungkol sa kanyang plano. Napakahirap, Papa Dudut. Yana, pasensya ka na. Kababasa ko lang sa text mo. Katatapos lang kasi naming magkatay ng baboy. Okay lang. Sinadya talaga kita rito ng ganito kaaga. May kailangan ka ba? Ang aga mo naman yata nagpunta rito. Nakalimutan mo na ba yung napag-usapan natin? Tungkol sa pagpunta natin sa Pampanga? Yun ba? Nakapag-isip ka na ba? Sasama ka ba sa akin? Pasensya ka na pero akala ko kasi hindi na matutuloy yun eh. Bakit mo naman naisip na hindi na yun matutuloy? Nagme-message ako sa'yo pero hindi ka kasi nagre-reply kaya akala ko hindi natuloy. Pasensya ka na. Monitored kasi yung social media ko kaya hindi ako nakakapagbasa ng mga message eh. Monitored nino? Ni Congressman? Basta, wag mo nang alamin. So ano, bukas na yon. May desisyon ka na ba? Yana, sorry pero hindi kita masasamahan sa pagkakataong to. Hindi pa ako ready. Masyado maikli yung oras na ibinigay mo sa akin para magdesisyon. Marami akong kailangan i-consider eh. Ganun ba? Pasensya ka na talaga ha. Sana maintindihan mo na nandito na yung buhay ko. Sa totoo lang gustong gusto kita samahan. Gusto kita makasama eh pero hindi pa sa ngayon. Naiintindihan ko. Nakakadismaya lang kasi akala ko kaya mo. Yun pala, katulad ka rin ng iba na puro salita lang, kulang sa gawa. Ang hirap naman kasi ng sitwasyon natin. Bigla-bigla ka na lang nawawala tapos susulpot ka na parang kabuti. Hindi ko nga alam kung anong meron tayo ngayon eh. Mukhang walang kasiguraduhan tong kung ano man tayo. Kung alam mo lang, litong-lito ako sa sitwasyon natin ngayon. Hindi kita mabasa. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Sabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lang sa akin eh. Pero sa akin ba? May tiwala ka ba sa akin? Bakit ayaw mo sabihin sa akin yung dahilan kung bakit nagkakaganito ka? Ano bang ginawa sa'yo ni Congressman? Bakit naging ganito yung buhay mo? Mas mabuti nang wala kang alam para hindi ka mapahamak tulad ko. Nasa alanganing ba buhay mo ngayon? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Yung tulong na inaasahan ko mula sa'yo, yun yung bagay na ipinagkait mo. Ako na lang makakatulong sa sarili ko ngayon, Aldrin. Matutuloy ka ba? Alis ka ba bukas? Kailangan. Hindi ko na kaya magtagal pa rito. Sinasaktan ka ba ni Congressman? Narinig ko yung kumakalat na chismis sa inyong dalawa. Hindi naman totoo yun, di ba? Mabait si Congressman. Wala siyang ginawang masama sa akin. Malaki ang naitulong niya sa buhay ko. Kung ganun, bakit gusto mong umalis dito? Hindi si Congressman ang problema ko. Ibang tao. Eh sino? Maiwan na kita. Teka lang, Yana. Ano? May sasabihin ka pa ba? Ito na ba yung huling pagkikita natin? Hindi ko alam. Sana hindi. Sana magkita tayo ulit sa future kung pagbibigyan ng tadhana. Antayin kita. Maaantay mo ba ako? Kung mangangako ka sa akin na babalik ka, aantayin kita. Wag na. Maganda ng buhay mo ngayon. Wag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang babae na babagay sa'yo. Hindi tayo para sa isa't isa, Aldrin. Kung ganun, pwede ba kitang mayakap? Kahit ngayon lang. Oo naman. Halika. Maraming salamat sa lahat ah. Salamat na dumating ka sa buhay ko. Ikaw lang yung tanging nagbigay sa akin ng kasiyahan eh. Hindi kita makakalimutan. Mag-iingat ka. Kung sakaling mang magbago ang isip mo, 6:00 ng gabi, yun ang alis ko. Aantayin kita hanggang sa umalis yung bus. Maiwan na kita. Alam kong pangihinayangan ko ang naging desisyon kong yon, Papa Dudut. Alam ko, Papa Dudut, na hindi ko alam kung tama ba ang pinili ko o hindi. Pero noong araw na yon ay bago umalis si Yana ay gusto ko sanang magpaalam sa kanya. Pinuntahan ko siya sa terminal ng bus sa oras na sinabi nito, Papa Dudut. Kaso'y pagdating ko sa terminal ay hindi ko na nadatnan si Yana doon.
Inilarawan ko si Yana sa isang guard para itanong kung nakaalis na ba si Yana at ang sabi ng gwardya ay hindi raw siya natuloy dahil sinundo raw siya ni Congressman at dinala pa uwi. Mula sa terminal ay nagpunta ako sa bahay nila Congressman at nagbabaka sakaling makausap ko si Yana. Kaso'y hindi nila ako pinagbigyan na makita siya. Sobrang kabado ako noon dahil malakas talaga ang hinala ko na kaya gustong bumalik ni Yana sa Pampanga ay dahil tinatakasan niya si Congressman. Ngayong nasa poder na siya ulit nito ay naisip ko na baka nasa panganib si Yana. Dumaan ang mga araw ay hindi ko na nakita pa si Yana. Hindi na ito sumasagot sa mga chat ko sa kanya. May nakausap akong trabahador ni Congressman at siya ang nagbalita sa akin na nasa abroad na raw si Yana dahil buntis ito at hindi si Congressman ang nakabuntis sa kanya kundi ang anak nito. Sobrang nasaktan ako sa mga nalaman kong balita. Pero ang mas masakit pa kesa doon ay never na po ulit kaming nagkita ni Yana simula noon, Papa Dudut. Ang mga nangyari sa buhay ko noong panahong yon ang patuloy na bumabagabag sa isipan ko hanggang ngayon. Marami akong pinagsisisihan sa mga desisyong ginawa ko noon. Naisip ko na kung hindi ko na lang sana sinuportahan si Yana sa pagtatrabaho nito kay Congressman ay baka masaya na ang buhay nito ngayon sa Pampanga. Kung sinamahan ko lang sana siyang tumakas noon ay baka masaya pa rin kaming magkasama hanggang ngayon. Sa ngayon, yon ang mga bagay, Papa Dudut, na pinanghihinayanganan ko. Kung sana'y naging matapang lamang ako noon, kung sana'y pinaglaban ko lamang ang pagmamahal ko kay Yana, sana'y wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Nakakabitin man pero yun po ang mga totoong nangyari. Wala na akong balita pa kay Yana hanggang sa ngayon. Sa kabilang banda ay tahimik na po ang buhay ko. May isa na akong anak pero hiwalay sa asawa. Kung sakali mang magkita ulit kami ni Yana sa hinaharap ay sisiguraduhin ko pong isusulat kong muli sa inyo, Papa Dudut. Pero sa ngayon hanggang dito na labang po muna. Maraming salamat po, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aldrin. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.